Hello. Good morning. Good morning sa lahat ng subscriber, followers, and the Filipino Guerrilla Forces at lahat ng kasapi na laban sa korupsyon. So, pag-usapan natin muna ngayon yung very controversial, very controversial na 18 brave soldiers o 16 Marines and 2 Army. Sila yung naghayag ng katotohanan. Sila yung nagreklamo. Sila yung inimbestigahan. Now, bakit nila imbestigahan? Yung nga ang nagreklamo. So, ipagpalagay natin dito sa barangay na usapin. Barangay lang na usapin para makita nyo, maklaro nyo ano ba talaga ang motibo ng pagpapatawag ng National Bureau of Investigation. Sa barangay, ikaw ang nagreklamo, ikaw ang naghayag, normally ipapatawag ka at ipapatawag yung involved at maghaharap kayo. At para doon sa maiksi na decision sa barangay yun, para malaman kung kaya bang i-resolve o hindi yung sitwasyon o reklamo. Now, kung hindi makaya, dadalhin sa korte. Diba ganun yun? Dahil ang barangay, may level lang siya na kaya niyang i-decision. Ano yung kaya niyang i-decision ng barangay? Ang kaya niyang i-decision ng barangay na matapos na yung hidwaan na yan o anong pa bang reklamo, pag nagkasundo yung dalawa. Now, kung hindi magkakasundo, hindi rin po pwedeng ayusin ng barangay yon. Wala siyang magawa kung hindi i-endorse sa korte. So, ganun yun sa barangay. So, para klaro tayo sa barangay na usapin, kasi may mga usapin sa barangay na hindi alam ng both parties ano ang dapat. So babalikan ko yun. Balik tayo ngayon sa usaping itong sa 18 brave soldier. Iniimbestigahan sila for what? Anong dahilan para ipatawag nila? Dapat ang ginawa nila, ipatawag nila yung mga nabanggit na mga pangalan ng 18 brave soldier. Now, doon sila magsisimula kung sino ang may kasalanan. Kung sino ang may kasalanan. Na kung yung inaakusahan o hinihayag at naging negative, sa kanila kasuhan yung 18 Marines. Di ba? Tama ba yun o hindi? Paano mo iimbestigahan na sila nga nagreklamo? Ayan na nga yung statement nila. Ano pa ang gusto nyo iklaro? NBI Director. Sabi nga namin, sabi ko nga sa panahon ni Pangulong Marcos, ang mga tauhan niya, mga bobo dahil nakatanggap ng malita. Di bali na sila maging bobo, pero puno naman ang bulsa. Parang ganun Parang ganun. Yung mga cabinet secretary, di bali na sila magiging bobo, naging tanga, sunod-sunuran sa isang adik, at least paldo-paldo naman sila. Yan yung atin ngayon.
mga kasama. Bakit kaya? Bakit kaya ganun ang ating mga kababayan? Si Imbay Director, yung dati umalis kasi hindi niya kayang sundin ang ipinag-uutos sa kanya dahil labag sa kanyang prinsipyo, kaya nag-resign. Ito si Director Matibag, kaya tinanggap niya dahil kaya ng konsensya niya. Kaya nga sabi ko nga, paldo-paldo nga kaya nga ganun So ano ang mangyayari sa bansa natin kung ganun? Nakakainit ng dugo Nakakainit ng dugo. So, mabuti na lang nandiyan si Atty. Topacio at saka si Atty. Baligot at si Congressman Mike Defensor. At hindi nila pinabayaan yung 18 brave soldier. Dahil para hindi nila takot-takutin. Kasi nga, bakit? Diyos ko, nakakainit ang dugo talaga. Bakit nila ipatawag yung 18 Marines para ano? Para gusto nila iklaro lahat? Gago pala sila Gago pala sila. Ayan na Inilabas na andyan na sa affidavit. So, tingnan nila yung affidavit, anong sinasabi dyan. Then, ipatawag yung dalawa na yan. Ipatawag. Okay lang kung pinatawag nila 18 Marines at sinasabi nila, pinatawag namin kayo, gusto lang namin iklaro lahat yung mga sinasabi nyo dito sa affidavit, then, ipatawag namin ang lahat ng involved dito. Di mas klaro? Mas klaro yung usapan. Pero hindi klaro Wala silang sinasabi. Pinipressure lang nila yung 18 brave soldier. Parang, ewan ko. Sana naman na mga kababayan ko. Tayo ang gobyerno. Tayo yung may power. Paano natin magiging power yan na tayo ang masunod? Magkaisa tayo. Maghayag tayo. Lumitaw tayo. Problema, kayo rin ang problema Mga kababayan, I'm sorry for my word, Tayo ang problema. Dakdak tayo ng dakdak. Hindi naman tayo nagkakaisa. Alam nyo, sa totoo lang mga kaibigan, sandali lang itong problema ng Pilipinas. Sandali lang. Kung tayo ay mayroong pagmamahal sa bayan, kung tayo ay nakikiisa, tapos na itong problema. Ang problema lang, hindi ko maintindihan rin Ang daming galit. Excuse me. Ang daming galit na Pilipino. Pero puro dakdak lang naman. Sorry para maging totoo tayo. Para ma-educate tayo. Okay, I will not question yung dakdak ng dakdak ninyo. Pero sundan nyo ng action para mayroong pupuntahan yun. Pero kung dakdak lang tayo ng dakdak, hindi rin kayo nakikisa, hindi rin tayo magtatagumpay. Pero although, that is part of education, na-educate natin, pero kailan yun? Yun tanong doon. Kaya ang hiling ko, dakdak tayo ng dakdak, sabayan natin ng action. Di ba? Yun ang makatotohanan. Makatotohanan yun. Kasi sinabayan natin ng action. Pero kung puro na lang tayo social media, ay Diyos ko, pwede na lang tayo manahimik. Pero ako, hindi ako manahimik dito sa social media. Kasi tinatawagan ko kayo. Tinatawagan ko kayo na makiisa tayo. Sabayan natin ng action.
Pag may hudyat, sabay tayong lahat. Huwag nyo iasa sa amin, hindi namin kaya yan. Tayong lahat ang galit. Nag-survey tayo. Dami nagalit kay adik. Hanggang survey lang. Dapat yung survey, bawat survey, ang tanong nyo, handa ba kayo na pag maghudyat na ito pumunta tayo sa EDSA at manawagan sa ating Pangulo, gising na Pangulong Marcos. Huwag mong hayaan ang Pilipino na sa ibang bansa, hinayaan mo na lang sila na sinasabi mo walang pera kaya hindi mo sila may balik sa Pilipinas. Magsarili na lang na pagbalik. Wala daw perang Pilipinas. Tarantado kayo. Ang dami nyo nga kinulikta na pera. Pinamimigay-bigay nyo lang. So yun lang mga kasama, mga kaibigan. Maraming salamat. I love you. I love you Filipino.